Isyu ng kahirapan at tumataas sa presyo ng mga bilihin, ito ang naging highlight sa kilos protesta na isinagawa ng iba't ibang grupo ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naging mapayapa naman ang kilos protesta. Si Ryan Lesigue sa sentro ng Balita Live. Naomi, sa kabilangan ng pabugso-bugsong buhos na ulan na naranasan dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue, ay hindi nagpatinag ang daang-daang rallyista na nagsagawa ng kilos protesta ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naging mapayapa ang unang salvo ng kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo ilang oras bago ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasado alas 6 kanina nang magsimulang magmarcha mula sa UP Diliman Campus ang Grupong Bayan Southern Tagalog. Hindi natuloy ang dapat sanay alas 5:30 ng umaga na simula ng kanilang pagtitipon patungo ng Diliman Doctors Hospital dahil sa masamang panahon kanina. Nagtagal ng 2 oras ang kanilang programa na tinawag nilang State of the Region Address sa Diliman Doctors Hospital. Naging highlight ng kanilang kilos protesta ang isyu ng kahirapan at tumataas na presyo ng mga bilihin. State of the Women Address naman ang ikinasa ng Grupong Gabriela kaninang umaga sa bahagi ng PhilCoa. Isinagawa na rin ang kilos protesta ng Grupong Wage Coalition sa bahagi ng University Avenue. Sa kanilang programa, 150 pesos across the board na dagdag sahod ang kanilang panawagan. Kasama sa National Wage Coalition ang Grupong Sentro, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Kilusang Mayo 1, Federation of Free Workers at Trade Union Congress of the Philippines. Naglabas din ang kanilang mga hinaing ang Alliance of Concerned Teachers. Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na 2 grupo lang ang nabigyan ng permit para makapagsagawa ng kilos protesta. Kabilang na dito ang Grupong San Lakas at Grupong Bayan. Mahigpit naman na nakabantay ang mga pulis, partikular na sa Elliptical Road, PhilCoa at CHR. May presensya rin ang mga tauhan ng Task Force Disiplina, MMDA at iba pang augmentation mula sa law enforcement groups. Naomi, sa mga oras na ito ay hindi pa dumarating dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue ang ikalawang bugso ng kilos protesta. Kung kanina by group yung nagtutungo dito, ngayong alas 2 ng hapon inaasahan na magsasama-sama na lahat ng grupo at isasagawa yung pangalawang salvo ng kanilang kilos protesta. Kung kaya't makikita mo dito sa aking likuran, nakabantay na yung mga pulis na magsisecure, magbibigay ng seguridad sa sasagawa ng kilos protesta mamaya. Ang sinasabi ng PNP ay maximum tolerance yung kanilang ibibigay doon sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Pagdating naman sa lagay ng trapiko sa mga oras na ito, na ipakita ko lang dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue, kumpara kaninang umaga ay mas maluwag na yung daloy ng trapiko, pero inaasahang mamaya ay muling sisikip yan sa oras na dumating na dito sa bahaging ito yung mga magsasagawa ng kilos protesta. Sinasabi nga abot sa 6,000 ang lahat na magsasagawa ng kilos protesta dito sa bahaging ito. Maraming salamat, Ryan Lesigue.